Nanay Lorna at si Ninita ay officially pinutol na ni Pugong Bihero o ng PB Team ang tulong, no? Ang tulong sa kanila. Si Ninita ay palala ng palala. Ayoko makita si nanay, ayoko makita si Ninita kasi yung disappointment ko ba, yung nasasaktan ako, hindi ko masisisi ang PB Team. Lalo na kay Edito. Si Edito, napakabait na Edito sa kanila. Si Nanay Lorna, parang lumaki din ang ulo niya. Parang inaasa na lang nila lahat sa PB Team. Lahat, kailangan pati mga pagbablog niya, kailangan meron pa daw, kailangan humingi daw siya ng porsyento dun sa ganong pagbablog niya. Yung mga nagsusulsul din, yung mga ibang mga ano dun, mga kamag-anak din. OA na, masyado ng OA. Tapos, ang dami pa niyang request, ang dami pa niyang demand, pati ATM, inaano niya na regarding dun sa mga ATM na yan. Kailangan may sarili siyang ATM. So, morning mga kabayan, mga kalokotsera, mga kabehero. Si Pulis Madam Yula, ang inyong Madam Dami Lokotsera, and happy weekend everyone. At nandito tayo ngayon sa PB House kasi ako lang mag-isa. Literally, hindi naman ako literally mag-isa, pero ako lang mag-isa kasi wala si Sir Paul. Umuwi na si Sir Paul ng Laguna muna. Mag-stay siya doon mga ilang araw. Kasi birthday ni Kuya Bobby, ang kapatid niya. It's 50th birthday. Kuya Bobby's 50th birthday sa bukas. No, actually kahapon ang birthday pero celebrate nila ng Sabado. So, ako muna ang may iwan dito kasama ang ating dalawang boys. At ako muna ang dito sa bahay. But then, tomorrow ay aking flight pabalik ng Negros, no? So, sa ngayon, ayan, may ginagawa ang mga boys sa likod. Nagkaroon ng sunog dito kanina. Lakas ng apoy. Lakas ng usok. Ayan. So, ayan na. Ang likod. As in, malinis na yung likod. Sinunog na. Ayan. Pinatay ang mga saging na wala ng silbi. Kasi ang mga saging na yan ay ano na siya, hindi na siya healthy. Yung mga saging, hindi na yung mga bunga niya, hindi na siya may mga sira-sira na. So, ni Sir Paul, pinapa-trim, pinapalinis. So, malinis na dito ang likod kasi tataniman na yan ng durian at saka mais. Diyan. So, pero yung doon banda ay hindi na gagalawin yun doon. Kasi maayos pa naman yung mga saging doon, tsaka dito. Dito lang banda, tsaka doon. Yan. So, napansin nyo, marami pang tambak doon kasi sunugin pa yan dyan yung mga saging na ito, mga pinutol na saging. Yan. Baba tayo sa kasi nagpe-prepare ako ng aming lunch ngayon. So nagpapakulo ako papalambot ako ng karning buto-buto. At so yun mga kababayan, dahil tanghali na ngayon, it's almost 12, mga 11 o'clock na in the morning. Nagluluto tayo ngayon ng nilagang buto-buto at gusto ko i-share ang aking style ng aking nilagang buto-buto na maraming mga sahog-sahog kung ano-ano man. So, pag ako naglaga ng buto-buto ay nilalagyan ko ng aside sa mga patatas, ganyan, pechay, ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng mga ganito. So, pinaghalong gabi at saka kamote. So, meron tayong kamote dyan. Hinalo ka na yung kamote. So, itong kamoting ito ay dilaw. Galing pa ito dun sa binigay sa atin sa bundok. And then, itong gabi naman ay galing dun kina Peter Paul dun sa kabunbon. Bigay ng kanyang tatay. And then, saging, since marami tayong saging dito sa likod na nahinog na,
ang ginawa namin dito ay kung hindi maruya, kasi nagagawa din ng maruya si 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 Junjun ito, prepare na siya kasi magagawa daw siya ng nilatik na maruya. At itong saging ay ihalo ko sa nilaga, no? So para manamis-tamis yung ating nilaga. So natikman na ating nilaga, natikman na ni JR at ni Jason. Shout out kay JR at Jason. Nagustuhan nila itong nilaga kasi manamis-tamis yung nilaga natin kasi merong saging at kamote, sweet potato. So, tapos meron pang charan! Mais. So, para manamis-tamis siya. So, habang ginagaya ko itong ating niluluto, habang pinapalambot ko pa yung ating buto-buto, ay chichika muna ako ng ating mga update. No? Mag-update muna ako sa ating PB team, no? Sa ating mga ginagawang charity. So, umpisahan ko muna kay Nanay Lorna at ni Ninita. So, kung meron kayong comment or any suggestion, whatever na meron kayong mga kuro-kuro opinion, maaari ba kayong mag-comment down below kung ano yung mga sa tingin niyo ay inyong point of view or POV, no, sa sitwasyon ni Nanay Lorna at ni Ninita. Kasi si Nanay Lorna at si Ninita ay officially pinutol na ni Pugong Biyahero ng PB team ang tulong, no? Ang tulong sa kanila kasi since hindi sila sumunod doon sa pag-usapan sa guidelines at si Ninita ay palala ng palala. Sa totoo lang, ayokong makita si Ninita. Sabi ko kay Paul nung pumunta kami doon, Paul, ayoko makita sila, ayoko makita si nanay, ayoko makita si Ninita kasi yung disappointment ko ba, yung nasasaktan ako kasi naging part na rin sila sa akin. Naging malapit sila sa akin. Kung ano man yung closeness namin doon, no? Since lagi ko silang kasama, lalo na si Ninita kasi ako sa unang saltan na sa Manila, ako ang nagkasama nilang dalawa ni Maylene. Ako ang nag-train sa kanila doon sa first 2 months nila. So, malapit sa akin yung bata. So, ayokong nasaktan ako nung nalaman ko. Tapos, I'm very, very disappointed. Alam kong may problema si Ninita. Kailangan intindihin. Pero, lumala lalo siyang very siya sa lalaki. So, doon ko na na-confirm. Doon ako nasaktan na confirm ko talagang may nangyari. So, isa pa doon, si Nanay Lorna, akala niya, kasabihin natin, hindi naman yan 24/7 yung mabantayan yung anak niya. Pero si Nanay Lorna kasi mayroon ding may pagkukulang din na pag sinabi ni Nita pupunta sa sayawan, may ganito, pupunta ng ganito. Hindi niya masasabing hindi. So, ewan ko kung bakit parang hindi niya ma-control si Ninita na bilang nanay, kailangan mayroon din siyang say doon, no? So, kaya lang, parang pinapaayuhan lang din niya si Ninita kung anong gusto ni Ninita. Though, yun nga, sabihin nga natin meron siyang special nga si Ninita, pero dapat meron siyang panindigan, meron siyang firm na na pag sinabing hindi. Kasi yung bata naman, pag sinabing yan, makikinig naman yan. Marami nga ako nakilalang mga ganyan, may mga special na mga, pero meron talagang sila, may control sila sa anak nila. Unless kung talagang nagtatantrum yan o nagwawala yan. Kasi si Ninita nung kasama ko siya. Kasama si Ninita ni Tatay Hearn sa kanina ni Nida. Nakokontrol naman si Ninita. Though, si Ninita, talagang makikita mo sa kanya, pag pinagsabihan mo siya, o pag sinasaway mo siya, nakikita mo talaga yung mukha niya, nagagalit siya, na ayaw niya. Pero, wala siyang choice, sumusunod siya. Pero pag doon kay Nanay Lorna, wala. Pinapabayaan lang. Tapos, umuwi siya ng alas 12 ng gabi. Hindi man lang, hinanap nila, pero dapat, dapat, nung umalis pa lang si Ninita, alam na nila kung saan pumunta. No? O alam nilang tumagal na matagal nang nawala si Ninita. So, automatic, instinct ng nanay, hanapin mo talaga yung anak mo nung nasaan. Pahalo kung pwede nga lang, ipahanap mo sa buong barangay kung saan si Ninita. Pero hindi, wala nangyari na. Siya na, mismo nagaling sa kanya na, may nangyari na. So, kaya hanggang sa doon na, hindi ko naman din masisisi si Sir Paul, hindi ko masisisi ang PB team. Lalo na kay Edito. Si Edito, napakabait na Edito sa kanila.
Tapos nalaman na namin na may mga issue namin. May mga nagsusulsul din kasi kay Nanay Lorna regarding aside from that, yung nangyari kay Ninita. Si Nanay Lorna parang lumaki din ang ulo niya, no? So hindi may mga pagkakataon na parang lahat na lang ng bagay, lahat ng pangailangan ng pamilya nila. Hindi na sila parang inaasa na lang nila lahat sa PB team. Lalo na kay Edito, kasi si Edito ang nandoon. So, may mga sulsul pa sa mga paligid nila doon, na keso ganito, ganyan, kailangan si Edito mag-provide sa inyo na ganyan, kailangan pati mga pagbablog niya, kailangan humingi daw siya ng porsyento dun sa ganyong pagbablog niya. Yung mga nagsusulsul din, yung mga ibang mga mga kamag-anak din. So, hindi siya dapat nakikinig doon. At hindi niya dapat iasa lahat kasi yun nga, sinasabi niya, 2 linggo daw silang wala silang bigas, wala silang kinakain. Bakit nung panahon na wala si Edito, wala pa ang PB team? Nakakain naman sila Bakit hindi, paano mangyayari din yun? Kasi, pag bibigyan sila ng bigas, nauubos, sobrang dami nilang kumakain doon, which is intended naman yun, hindi naman sa buong pamilya niya, yung tulong na yun, hindi yun intended sa buong angkan niya. So yung pwede yung sa kanila sila ni Ninita, tatay, siya o yung as nanay niya, pwede 4 lang sila kumakain doon. Sa isang linggo or ubos na yung isang sakong bigas nila. So very OA na, masyado ng OA. Tapos ang dami pa niyang request, ang dami pa niyang demand, pati ATM, inaano niya na regarding dun sa mga ATM na yan, kailangan may sarili siyang ATM. So, alam mo yung mga bagay na yon ay medyo naglumalaki ang ulo ni Nanay Lorna. Tapos doon nakikita na yung alam mo yung ugali niya na noon kasi nga ang balita doon sa Nanay Lorna hindi napipirmi sa isang lugar dahil nga lagi siyang may kaaway sa isang barangay, sa isang sitio, lilipat siya naman siya ng ibang sitio. Lagi siyang may kaaway. Yung tulad ng bahay niya na pinagawa doon sa PB team, sa kanya, yung ganda-ganda ng bahay niya, hindi siya makapagpirmi doon kasi mga kapitbahay niya doon nagiging kaaway niya. No? So, ganun yung nagiging senaryo ng buhay nila, palipat-lipat or hindi sila napipirmi kasi nga si Nanay Lorna kasi din medyo maganon. So mamarites si Nanay Lorna. Kaya siya nagkakaroon ng issue sa mga kasitsyo niya. Dahil nga si Nanay Lorna ay medyo ganon din. So personality naman niya yun, no. Pero ang pag-usapan natin dito yung kanyang nangyari kay Ninita, which is hindi na din dapat talaga itigil na yung tulong kasi si Ninita masyado nang umabuso, no? Hindi na siya uncontrollable na si Ninita. Gusto niya nang gawin kung anong gusto niya. Lahat ng gusto niya, lahat dapat magagawa niya. Wala na nakakapagpigil. So, kailangan na i-stop, no? Kasi naman may sakit sa ulo ng PB na stress na circle sa kanila. So, ganoon lang aming pag-usapan ng PB team na ganoon na lang yung tapos yung sponsor na mismo kailangan may stop na kasi kaya ngayon ganoon na lang yung nangyari sa kanila back to sila so nung dati nila. Pero at least nag-aaral pa rin si Ninita doon. Ewan ko kung pag-aaral niya tuloy-tuloy yan o baka nag-aaral lang yan kasi yung bahay niya ni Edito hindi naman yun bigay sa kanila ni Edito. Ang usapan doon, magstay sila doon kasi nag-aaral si Ninita sa sitio na yon, sa sitio 26. So, kung matigil na siya, di balik na sila dun sa dati. May bahay naman silang maayos na pinagawa ng PB team sa kanila. No? So, hopefully, ang kinakatakutan namin doon ay baka mabuntis si Ninita. Kasi, nagkikita pa rin sila ng lalaki after noon. So, kahit nanghingi sila ng sablag, kabayo si Nanay Lorna para doon sa nangyari. Pero, paano yan kung mabuntis? No? So, sa kalina na yon, kaya ang ginawa ng PB team, pinitawan sila para kung ano man yung mga desisyon nila sa buhay, desisyon nilang mag-anak regarding kay Ninita, sa kanila yung wala na, kung free na ang PB team, no? So, kaya, officially, ay tinapos na ni Sir Paul na pumunta siya doon. Bumitaw kami for good, na maayos, si Sir Paul, tsaka si Nanay Lorna. And then, wala. At tas hanggang doon na ito formally,
hanggang doon na lang, no, hindi na wala nang responsibilidad, wala nang responsibility ang PB team sa kanila. So, ngayon, sabi nga nila, narinig na, sila Lorna, magbablog-vlog na lang daw. So, sige, maganda naman yun, patuloy siya. Kasi, tapos makatulungan siya kung sino man yung gustong tumulong sa kanila, nasa ano na lang yun, kung, na yung mga vlogger din na tumutulong sa kanila, no? O, sana yung pagtulong nila, mula sa puso din yung pagtulong nila, hindi yung tinulungan nila kasi meron silang hidden agenda or meron silang hinahabol na something. No? Kasi baka gusto lang nila din mag-views sila, magkakaroon sila ng kita sa YouTube or whatever views kasi si Nanay Lorna medyo mainit ang issue ngayon. So sana ganun, sana yung intention din nila pure at saka genuine. Kasi magiging kung intention nila ay hanggang sikat pa si Nanay Lorna gagamitin nila, wala din, no. Yung tulong na yun, kung ano man yun, ay wala din hanggang dun lang, hanggang mapakinabangan pa na sila nila. Kung hindi na mapakinabangan, bitaw na sila, no. So, yun yung ang point of sana kung ano man yung point of view, pag-comment down below kayo, no, kasi mababasa naman natin yan. Kung meron kayong mga kuro-kuro, kung ano man yung mga sa tingin nyo ay nararapat. Kasi ginawa lang naman yung PB team yon para sa amin na maging kasi unang-una naawa kami sa sponsor. Kasi yung sponsor, hindi naman yung pinupulot ang pera kung saan-saan lang. Pinaghirapan din yan ng sponsor na magpadala ng tulong sa kanila. No? Hindi naman yan pinupulot ang pera doon sa ibang bansa. So yun ang una-una naawa sa Sir Paul. Kasi walang mapapatutunguhan Walang patutunguhan yung pagtulong. Parang ang nangyari, umaasa na lang sila ng umaasa. Si Ninita hindi na nag-aaral ng maigi. Si Ninita, puro na lang tulad nung alam naman nila, yung alam naman tulad yung about sa cellphone na yan. Alam naman niya, kasi ni Nita, nag-umpisa yan sa cellphone. Maraming makakatsa si Nita na cellphone, kaya nga kinuha yung cellphone ni Sir Paul yung kay Nita kasi nga marami siyang kachat. Ngayon, binilahan ni nanay ng cellphone. Diba? So siya mismo ang nagsuplong, siya mismo ang nagtulak sa anak niya na maggumawa ng ganon. Dahil sa pinilhan niya ng cellphone. May sinanla na cellphone sa kanila, binili nila. Pinagamit niya kay Ninita. So ngayon, di ba may contact sa mga lalaki? So ganun. To clarify lang, hindi ginawa ito ng PB team dahil sa gusto lang gawin ng PB team. Kahit kami nasaktan kami, kahit kami ayaw namin gawin kay Nanay Lorna at kay Ninita ang bumitaw. Pero may laking dahilan bakit bumitaw ang PB team sa kanila. No? Malaking dahilan dahil sa nangyari nga kay Ninita. So hindi na ito prank, hindi na ito drama, totoo ang nangyayari. Ganun nga talaga. Ang kwento na ginawa ni Sir Paul dun sa sumama si Ninita, naging totoo. Kasi nga, ganun ang ginawa niya ngayon. So, si Ninita, posible anytime, pwede siyang mabuntis. Daw naawa ako sa kanya ni Ninita, pero parang mas nakakaawa ang sponsor, mas nakakaawa ang mga tao na umaasa na sa kanilang dalawa na ayusin nila yung buhay nila. No? So, yun ang POV ko. Pero we left for good. Bumitaw kami kay Nanay Lorna, binalikan namin siya for good, na talagang walang na ginawa, walang personalan ba. Ginawa yung desisyon na yun para sa ikabubuti ng sponsor, para sa ikabubuti ng team, para ikabubuti rin na kanila, para tumayo sila sa sarili ng paa. Magkaroon sila ng seryoso sa desisyon nila sa buhay, hindi yung inaasa nilang ng lahat, no? Hindi ito biro-biro na hindi ito drama-drama na ginagawa natin na ginagawa namin ni Nanay Lorna pag nagdadrama kami. So totoo, reality na ito. No? So, yun ang ating point of view diyan ngayon kay Ninita at kay Nanay Lorna. So, maaari po kayo mag-comment below kung anong point of view nyo doon, no? Anong sa tingin nyo, mag-comment kayo kung ano sa tingin nyo ay dapat gawin ng TV team o dapat gawin niya Nanay Lorna at Ninita. Kasi may mga nag-comment, may nababasa rin kaming comment na doon na dapat daw itindihin daw sila mag-anak kasi ganito. Pero sa tagal-tagal na ni Nanay Lorna at Ninita sa amin sa PB team, ang tagal na naming pag-iintindi sa kanila regarding dyan kay Nanay Lorna, sa kanya mga desisyon, sa kanya mga anak, desisyon niya sa kay Ninita. Alam mo, yung ganun ba? So, napuno na hanggang sa nangyari na nga. Kaya isa sa mga dahilan bakit umuwi si Ninita, pinauwi namin si Ninita kasi ayaw namin
may mga instances kasi dun sa Manila na si Ninita meron nagpapakita na nagre-rebelde. So nung sabi niyang uwi siya ng Davao, ng Lokadang, ay nararapat na nagdesisyon sa Sir Paul na huwag pigilan. Kasi baka may mangyari pa kay Ninita doon sa Manila kasi nagre-rebelde na siya eh. So hindi natin alam baka biglang maglaslas yun or whatever na kasi nga kaya inalaw ni Sir Paul na umuwi siya. So pag uwi niya dito sa Manila, ang unang-unang ginawa talaga ay ini-endorso siya doon sa tribe, doon sa yung pinuntahan namin, na ipinaalam na bumalik na siya sa kanilang lugar. Kasi baka ang alam ng mga katutubo ay nandun pa siya sa Maynila. Baka anong mangyari niya dyan sa kanila. So ngayon, nung na-endorso na siya ng maayos, ibinalik siya sa mga magulang niya. Yun na yun. Kasi alam na namin, na-anticipate na namin, baka may mangyari pa, no? Kasi si Ninita medyo So kaya ang ginawa ng PB team, pinabi namin bantayan ni nanay yung anak niya. Ito si nanay, siya na nga dapat ang magbantay. Binigyan pa ng cellphone, kinuha na nga yung cellphone, binigyan ng cellphone, nagkaroon ng contact sa lalaki. So ngayon, nagkikita-kita na pala sila. No? So yun yung nangyari. Kaya napuno na rin. Siguro nagkaroon na enough na ba dun sa So ang ginawa ng PB team ay magdag-decision talaga si Sir Paul na stop na. So masakit man sa amin, lalo na sa akin, masakit super personally, masakit ako sinabi ko talaga kay Paul yan dun sa sasakyan. Sabi ko, ayokong bumaba, ayokong makita si Ninita, ayokong makita si nanay. Kasi masasaktan ako, lalo akong masasaktan pag nakita ko silang ganun nga, na binatawan sila at nasaktan ako dun sa mga ginawa kay Ninita. Sobrang disappointed ako kasi ang laki pa ng pangarap namin kay Ninita. Nung kausap ko siya, nung binlag ko siya, dami ko pang advice sa kanya, tapos yun nga, no? So kay Nanay Lorna, which is Nanay Lorna is a very masayahing tao. Masaya kami pagkasama sa Nanay Lorna, pero ganoon ang nangyayari, no? So wala kaming choice. So ang panahon na ang nagdesisyon na ganoon na nga, kailangan namin silang bitawan. So it's the good for everyone, for both side, no, sa kanila at sa amin. Kasi para maayos din sila kung ano magdesisyon ni Nanay Lorna, kung paasawahin na si Ninita, sa kayo na yun. It's their wala na kaming magagawa doon, no. So kaya nga isip na namin para wala na kaming yung responsibility ng PB team kay Ninita ay wala na. So yun yung so tingnan ko muna yung niluluto ko. Yan, nakulo-kulo na siya. Kaya ko muna yung kamote. Kamote at saka gabi. Kailangan din ng sabaw kasi yung mga kasama natin dito, they're doing hard labor. Kasi nga, hard work talaga yung ginagawa nila sa likod. Medyo mabigat yung ginagawa nila. Tinatanggal nila yung mga saging. So may nilagay yung saging kasi baka malata ito. Maya na pag medyo maluto-luto na yung yung mais at saka yung kamote. So ayan, puntahan natin ngayon ang ating mga boys dun sa labas. Yan, nagpapahinga sila kasi 11:30 na for na preparing for lunch. So ayan nakikita nyo na, nabubuhay na yung ating mga grass dito sa labas. Ayan si Azu! And then meron kami tambayan dito, isa pang tambayan. At ang tambayan dito sa PB team. So may nagtatanong bakit daw hindi nilagyan ng railings to. Wala naman kasing batang kasama dito. Kaya okay lang walang railings. Diba? Sarap ng tulog ni Junjun. Tapos wala ring bubong kasi hindi naman to intended na talagang tulugan dito. Kung ulan, di pasok sa bahay. So ito lang, itambayan lang talaga ng
Kumusta yung mga saging doon? Okay na yun? Hindi ba ubusin lahat din dyan sa baba? Ubusin. Ha? Ubusin. Ubusin nyo pa yan? Hanggang saan yung ubus, tanggalin nyo? Hanggang doon? Pero yung doon banda hindi na. Kasi nga pagkakaalala ko, hindi sinabi ni Paul, wag na yun daw doon. Wag na doon. Dito na lang, no? Dito lang daw. Sabi ni Junjun kanina din, wag na doon. Uy! Napansin na naman to si ano. Ayun, so, ayun, sinunog na nila yung kanina dyan. Ano itatanim nyo dyan? Mais? Gulay. Alam ko mais, sabi ni mais daw. Yung mga buto-buto doon. Mais. At saka durian. Tatanim niya ni tataniman niya ni Korean girl. Siyang tatanim dyan. Meron na yung mga ang sitaw, ayan. Buhay na yung sitaw. Nakapag-harvest na nga Sir Paul dyan. So kami lang dito tatlo, kasama si Azu at saka si PB, ang aming mga alaga. Ayan. Si Azu at saka si PB. At what? No. Ayan, so kunting kembot na lang ay maluluto ng ating nilagang buto-buto. After that, na kami. Pag naluto na ito, kakain na kami. So, before that, I will take this opportunity to thank our viewers, our subscribers, ating mga avid viewers talaga to, ating mga lagi nanonood sa ating videos every day. Di ba, pang nga daw inuulit-ulit nila, kahit napanood nila, ulit pa nila yung ating mga videos. Thank you so much ating mga viewers. Lalong-lalo na dyan sa nanay ng aking classmate when I was in college, no? Kaklase ko nung sa kolehiyo ako, si Cherry Arcelia. Shoutout dyan kay Nanay Lita Arcelia, na very, very fan daw yan ng, ng Pugong Bihero team. No? Thank you so much, Nanay Lita. I think they're in Davao na, but they're originally from Shaton, Negros Oriental. Pero nandito na sila ngayon sa Davao. Thank you so much, Nanay Lita, for always watching our videos. Sa ngalan po ni Pugong Bihero, sa mga kasamahan sa Pugong Bihero team, thank you sa suporta niyo, sa pagmamahal niyo sa amin, sa PB team. No? Thank you for sa hindi pagbitaw sa yung pagmamahal at suporta sa PB team. No? Thank you, Nanay Lita. Shout out po sa inyo dyan. At manood lang po kayo lagi, no? And please don't skip ads. Ayan. And of course, sa aking kaklase dyan, si Cherry. Thank you. And sa akin ding mga avid viewers na nagpapa-shout out. Shout out kay Ma'am Lilia Argote of Angeles, Pampanga. Thank you for always watching, ma'am. Also kay Ma'am Erlinda Bitar of Abu Dhabi, UAE. Ayan. Abu Dhabi, UAE. Pa-shout out din po. Ayan. Thank you for always watching. And likewise, kay Lynn Dumangon. Ayan, sabi niya, good afternoon, Madam Yula. Shout out po sa inyo lahat ng PB team. Ingat wala dyan. I'm always watching your vlog. Thank you, Ma'am Lynn Dumangon. And also kay Ma'am Maria Pastores of New Zealand. Ayan, thank you for always watching, ma'am, dyan sa New Zealand. Nelly H8G of Hong Kong. Ayan, ating mga kababayan dyan sa Hong Kong. Shout out dyan sa ating mga kababayan sa Hong Kong. Marami tayong mga viewers dyan, no, sa Hong Kong. Likewise dyan sa Singapore. Nung pumunta kami dyan, ating mga fans dyan, ating mga viewers dyan, sa PB team fans. Thank you sa mga kababayan dyan sa Singapore. Sa Malaysia, grabe yung pagtanggap ng mga tao dyan sa Malaysia. Yung mga kababayan natin dyan sa isang mall. Pumunta kami. Ang dami pala mga fans ng PB team dyan. And also sa Thailand. No? Thank you for always watching our vlog, our videos. Also kay Sir Ma'am Janet Daguro of Coronadal City. Ayan, thank you for watching. Thank you for your love and support. Also kay Ma'am Lisa Igot of Lapu-Lapu, Cebu.
Shout out po sa inyo dyan. And also kay Nena Felicodine of Kuwait. Ayan. Thank you for watching. Thank you for your love and support. And also kay Aurelia Arellano. Thank you also, ma'am, for watching. Also kay Ma'am Julianita Gayol of Bacolod City, the city of smile. Thank you for watching. Yan, shout out kay Florely Gem Lampa, na anak daw po ni Ma'am Margie Pimentel. Thank you. Yan, so maraming salamat po sa ating mga viewers and subscribers na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa PBT. Maraming salamat po. Yung karamihan sa ating mga senior citizen na nanonood yan ng ating mga videos. Thank you so much po sa inyong lahat. At naway, bigyan kayo lagi ng magandang pangangatawan, good health, at especially sa ating mga nanay, tatay, lolo't lola dyan na nanonood ng PBT. Thank you so much sa inyong pagmamahal. Manood po kayo lagi, no? I hope kasi ibang marami dyan nasa natutuwa doon sila sa ating mga videos. Thank you. Of course, ating mga generous sponsors na maraming salamat po kasi kayo naging fuel namin sa aming araw-araw na mission. I can't name you all, but I want to say shout out kay Tita Evelyn of Australia na nagbigay sa atin ng mga gifts na pumunta dito sa BB House. Thank you. At we had a dinner the other night kasama si Tita Evelyn. Thank you so much sa pa-dinner, Tita, sa buffet doon sa Dugtongyang kami sa SM Ecoland. Thank you. And sa mga gifts, bag na binigay niyo sa akin, thank you, Tita. And of course, kay Tita Minda Breckinger of Germany. Yan, of course, lagi nanonood yan. And see you, Tita Minda, kasi we'll be going to Vietnam on first week of November na sa Vietnam kami. Kasama si Tita Minda Breckinger at sila Sir Paul at si JR at si Toots, no? Pupunta kami dyan ng Vietnam. Kasama si Tita Minda. Also, kay Tita, of course, kay Tita PB Love na coming na rin darating siya November 30th. So magkikita kami diyan sa Manila. At ang galing ni Tita sumayaw. Yung mga posts sa Facebook nakikita namin. Ang galing talaga niya mag-ballroom. Na-miss ko rin mag-ballroom. So magkikita kami niyan. Thank you, Tita PB Love. And of course, ating mga iba pang mga sponsors, sila Tita Susan and Tito Joni of Vancouver, Washington. Kay Tita Aloy Digoma of USA. Kay Tita Flor of New Jersey, kay, naku, kami nakalimutan ako. Ma'am Lady Luyang of Dumaguete City, thank you. Coming ako dyan, pauwi ako ng Negros next week, this Saturday. So next week, pupuntahan natin yung mga scholars dyan para sa kanilang mga allowances at sa kanilang mga tulong na hatid natin sa ating tulong, no? And of course, kay, sino pa ba? Ating mga sponsors. Kay Tita Sel, kay Tita Maria Early, at sa lahat po natin mga sponsors na walang sawang sumusuporta sa PB Team, thank you so much, no? So, nag-ingat po kayo lagi and we're always praying for you guys, yung mga sponsors, and kasama talaga kayo sa aming mga dalangin every day, no? Before kami umalis ang PB Team pag nag-mission kami. Thank you so much for your love and support, for your generous heart, very kind, generous heart na pamahagin yung inyong mga blessings sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Ating nilagang buto-buto. So, kakain na kami. At, ayan na. Para makapag-lunch na kami kasi mag-alas 12 na. You're about to receive from the bounty through Christ our Lord. Murag ginig-ginig